Ang pagiging malaya sa lapi, we are pursuing the right things in life na siyang itinalaga ng Diyos sa atin. Now, kung talagang seryoso tayong sumunod at talagang ang Diyos ang ating master, dapat seryoso nating pinag-aaralan ang mga panuntunan ng Diyos kung paano kumita at paano gumastos. This is our concluding episode, concluding topic para po sa ating series na Money, Good or Evil. Batid po natin na ang pera ay tunay na napakabuting alipin, pero napakalupit o napakasamang amo. Nagkakaintindihan tayo? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, para hindi ka alipinin ng salapi, kailangan siya ang ating amo. Because we cannot serve God and mammon at the same time, or money. Now, ang tanong unang malaki ay paano nating malalaman na siya po yung ating amo? Kung mababatid po ninyo, yun po ang ating mga inaral. We are to choose wisely. Tiyakin natin na yung master natin ang Diyos, hindi pera at hindi man anumang bagay na material dito sa lupa. Kaya napaka-importante, we are to choose wisely, at sa ating pagpili, mapapansinin po niyo, we are to respond to God, our Master, to be loving of others. Kasi hangad ng Diyos sa atin ay maging mapagmahal sa kapwa. At isa sa mga palatandaan ng pag-ibig ay pagbibigay. Because you cannot, sabi nga nila, you can give without loving, but you cannot love without giving. Amen po? Totoo yun. Kasi kung talagang mahal mo, surely God will give us the ability to give. At alam din natin sa ating pag-uusap na hindi madaling magbigay kung ikaw ay baon sa utang. Kaya we need to be debt-free. Malaya tayo na wala tayong utang na umaalipin sa atin. At syempre, para lalo nating maranasan ang tunay na kalayaan, kailangan natin itong, ang sabi niya, hindi lang basta alam sa isip, but we are to experience through financial freedom. Okay po? So, ang dali hong isipin, parang wow, malaya na tayo. Hindi nagtatapos doon. Kailangan din natin maintindihan that we are to pursue. Kasi maaaring sabihin natin, yaman din lamang, malaya na ako, di okay na ako. Pwede na ako maging complacent. Pwede na akong basta hihiga-higa na lamang. Pwede na lang akong parang si Juan Tamad na mag-iintay na lang na malaglag yung bayabas mula sa puno habang nakahiga. Hindi yun ang ibig sabihin ng pagiging malaya sa salapi. Ang pagiging malaya sa salapi, we are pursuing the right things in life na siyang itinalaga ng Diyos sa atin. Now, kung talagang seryoso tayong sumunod at talagang ang Diyos ang ating master, dapat seryoso nating pinag-aaralan ang mga panuntunan ng Diyos kung paano kumita at paano gumastos. Alam niyo bang punong-puno yan sa Bible? At ang marami sa atin, nagagalit tayo na napakahirap ng ating buhay kasi hindi tayo nagpo-pursue ng tama, hindi natin tinitignan. Alam niyo, nakakagulat, ang Bible napaka-practical at nilagay niya dyan. Kung babasahin niyo lang Ecclesiastes, Kawikaan, maging ang Gospel, makikita niyo, tinuturo doon paano kumita, paano gumastos, para lumago yung salapi na ibinigay ng Diyos sa atin. Ngayon, ang tanong lang, are we seriously taking His instructions? Kasi kung hindi tayo seryoso dyan, magugulat, bakit ako lumulugmok sa kahirapan? Samantalang ang Diyos, ang nais niya ay ipagkaloob ang ating pangangailangan. Naunawaan po? Kaya yun pong pag-uusapan natin ngayon. Pursue great gain. Di ba? Hindi lang basta gain, hindi lang basta kita. Malaking kita. Gusto niyo po bang maranasan yan? Na ito nakakalungkot, no? Yung maraming tao, ang lalaki ng mata, pwede makakita. Kaya hindi yan sa mata eh. Kaya ang nais ng Diyos, paano ba yan? Paano ba yung great gain na yan? Alam niyo ba, yung bagay ng pakinabang na yan, maging ang mga religyoso supposedly, na dapat ang kanilang buhay ay para sa Diyos, ginagamit din para sa pakinabang. Kaya binigyan ng babala ng Panginoon Diyos. Basahin po natin si Timoteo, binigyan niya ng babala. Sabi niya nun, kung meron man na nagtutulak ng ibang doktrina
na hindi sumasang-ayon sa mga turo ng Panginoong Kristo, sabing ganoon, na doktrinang ayon sa pagiging sa buhay na may takot sa Diyos. Itong godliness, hindi ho yan yung maka-Diyos, ha? Baka ma-misinterpret nyo. Kaya yun yung sinasabi dito. Kaya sabi niya, siya ay conceited. Alam niyo yung conceited? Isip niya, lagi siyang tama, pero ang totoo may tama. Nakuha niya, maraming ganyan. And sabi nga na, but he has a morbid interest on controversial questions. Gusto niya yung mga controversial na pagtatanong at pakikipag-away tungkol sa mga salita. At sabi nga noon, at ang laging inaano niya, yung inggit, yung galit, mga abusong mga salita, at mga malademonyong pagsususpetsa. Yun ang ganyan ang kanyang ginagawa. Ganyan ang mga bulaang propeta. Meron pa siyang dinagdag dyan, sabi niya, at laging nakikipag-away na may sa mga tao, sabi gano'n, na meron namang parang alipin ang kanilang mga isip at alipin din sa katotohanan, wala silang kaalaman sa katotohanan, na ang iniisip nila, listen to this, na yung pagiging maka-Diyos ay paraan para makinabang. Sa mundo natin ngayon, marami kayong mga maririnig na teolohiya na sasabihin nila, kailangan kung talagang Christian ka, dapat naghihirap ka. Narinig niyo na yan? Now, hindi yan totoo. Kasi kung titingnan ninyo, yung mga sumusunod sa Panginoon Diyos, sila Abraham, pinayaman ng Panginoon eh. Si Job, mayaman yun, sumusunod sa Panginoon Diyos. Di ba? Yan ang tawag nila. Sabi, hindi, dapat kung Christian ka, dapat maghihirap ka, magdurusa ka, para talagang Christian ka. May mga taong tinawag na ganyan, pero hindi lahat. Yes, nagpapala ang Panginoon Diyos, pero may mga tao talagang mahirap ang kanilang pinagdadaanan, and yet mayaman sila in the eyes of God. Are you following? Ang ating pinaniniwalaan ay tinatawag na, ang tawag na doon ay prosperity theology. Ang sa atin, ang ating pinaniniwalaan ay provision theology. Ang ibig sabihin, kapag hinanap mo yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Bakit ako? Hindi ako nakakain ng 3 beses ang araw. Baka hindi mo kailangan ng 3 beses isang araw. Baka naman, 2 beses lang isang araw yun ang tama para sa'yo. But God, once we need something, God provides for it. If you need a transportation, meron nagtanong sa akin if you need a transportation, hiningi mo sa Diyos dahil kailangan mo talaga to transport you from one point to another, the Lord will provide. Pero hindi ka na maghahanap na kailangan Mercedes-Benz. Mapasasal ka naman. Pwede namang hindi Mercedes-Benz, di ba? Pwede namang tricycle. Basta kung yun ang makakapagdala sa iyo from one point to another point. Ang punto ng Diyos, He will provide exactly what you need. Pero hindi mo hinahangad yun. Ang Diyos ang nakakakita nun. Kaya nga, it is God's blessing that make people rich and He adds no sorrow to it. Kaya bakit ko sinasabi sa inyo yan? Pagdating na sa, taas ang krudo, taas ang gasolina, bakit mo aalalahanin yan? Kung kailangan mo, the Lord provides. Nagkakaintindihan? Kaya anong sikreto? Eto na ang malaking pakinabang. Sabing ganoon, but godliness actually is a means of great gain. Hindi lang basta gain, ha? Hindi yan sinabi, may pakinabang. Malaking pakinabang. Alam nyo, ang pinaka-literal translation yan, mega gain. Di ba? Parang mega mall. Laki. Sobrang laki ng pakinabang, pero hindi lang godliness. Kasi hindi lang godliness, when accompanied by contentment. Wow, hindi lang yan yung basta pakinabang, hindi lang basta godliness o pagiging may takot sa Diyos, ngunit yung may takot sa Diyos na merong kakontentuhan sa buhay. Sa buhay natin ngayon, sabi nga ni Andy Stanley, nabubuhay tayo sa lupain ng mga air. Alam niyo air? You need to be wealthy air. You need to be pretty air. You need to be sexy air. Naintindihan niyo? Okay naman manatiling maganda, pero ang tanong sa atin, ano ba yung ibig sabihin ng maka-Diyos na kontento? Kasi pwede ka namang kontento na hindi ka maka-Diyos. Hindi pa rin yan maputing pakinabang. Bakit? Kasi kapag tayo po ay naghahangad for more, kunyari mga in the air of airland, diba? More, the sexier, more, more goods. Alam nyo bang epekto sa atin? Kaya ang walang pakinabang? Kasi more worries.
mas lalong dumadami yung worry natin. Katulad na sinabi sa Ecclesiastes 5:12. Sabi nga nun, a working man can get a good night's sleep. Yung mga nagtatrabaho, nakakatulog. But the rich man has so much. Sa sobrang dami nila, hindi na sila, sabi niya, makatulog dahil sa worry. Now, hindi lang yan. Balik tayo, meron pang more work. Bakit ko sinabing more work? Alam niyo, manghirap, ang dami-dami lalong trabaho. Bakit? Kasi sabi niya, do not wear yourself out to be rich. Have the wisdom to show restraint. Hindi na nagpapahinga dahil malaki kita dito, overtime. Bakit? Kailangan ko ng pera para pag nagkasakit ako, may pera ako. Talaga magkakasakit ka, huwag ka mag-alala. Sa ginagawa natin ganoon, kaya sabi niya, dapat maging matalino ka rin na marunong ka magpahinga. Now, hindi lang yon, more wanting. Ano yung more wanting na yan? Lalo tayo naghahangad for more. Sabi niya, if you love money, you will never be satisfied. Now, if you long to be rich, you will never get all you want. It is useless. Kahit anong yaman mo, hindi mo pa rin makakamtan ang lahat ng gusto mo. Maaaring makabili ka ng pinakamagandang higaan, na yung higaan na pag humiga ka, tumatalbog-talbog ka pa sa lambot. Hindi ka naman makatulog. It is really useless. You cannot get everything even if you're wealthy. Hindi mo pa rin makakamtan lahat ng bagay. Kaya you want some more. Hindi lang yon. You are mas maraming gastos, more ways. Napansin niyo po ba? The more you get promoted and the more money you receive, bigla kang bili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Nakita ko rin yan sa sarili ko. Hindi lang yon, ang dami pang gulo. More wrangling. Kasi ang taong sakim na hanap ng bagay na parang pampandagdag. Sabi niya, a greedy man brings trouble to his family. Yan, nasisira ang pamilya. Ang pinakamakapakakinabang, yung may takot ka sa Diyos at meron kang kakontentuhan. Kaya nga, God's desire for us to experience great gain. Ito ang sabi ng Panginoon, the thief comes only to steal and kill and destroy. But I came that they may have life and have it abundantly. That is the very heart of God. Naparito siya dito para ikaw'y managana. Para ikaw'y magkaroon ng matinding pakinabang. Yun ang hangad ng Diyos. Pero anong ibig sabihin ng pakinabang na to? Hindi ito sa pakinabang sa paningin natin, kundi pakinabang ng isang pastol sa kanyang tupa. Naunawaan po, kasi ang konteksto nito, I am the good shepherd, at siya yung aking mga tupa. Now, alam mo na yung tupa na yan, nabubuhay na may matinding pakinabang dahil siya'y malusog, siya'y dumarami, siya'y nagbumultiply, maganda ang kanyang balahibo. Ibig sabihin, it serves the very purpose of the shepherd. Gusto niyo malaman kung ikaw ay matinding pakinabang? Nasusunod natin at nagagawa ang pinakalayunin ng ating pastol. Kaya kahit ang yaman-yaman natin at we are not accomplishing yung pinakagusto ng ating pastol, hindi pa rin tayo nananagana. Kaya nagtataka tayo, wala tayong ma-withdraw sa Diyos every time we need something. Kasi nga, store up treasures in heaven eh. Ngayon, kung kailangan mo, kukuha ka sa ipon. Wala kang mahingi. Bakit? Wala kang ipon. Kaya ito ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo ha, hindi mo ako pinili, ako ang pumili sa'yo. At itinalaga kita para ikaw ay humayo at magbunga. At ang iyong bunga, sabi ganoon, ay manatili. At kaya naman, anuman hingin mo sa aking Ama, ano sabi niya? Ipagkakaloob niya ito. Ano mahingin mo sa pangalan ko? Sa aking Ama, ipagkakaloob niya ito. Ano ibig sabihin? Lahat ng hingin mo para maging mabunga, ibibigay ng Diyos. Panginoon, hindi po ako kung ako laging mag-aalala, hindi ito mabunga. Kaya turuan mo ako paano ko gagawin ito. Turuan mo ako paano ko makapagbayad ng utang. Turuan mo ako para paano ako gumastos. Turuan mo ako para kumita ng pera. Nang sa gayon, pakinabang ako sa dahil hindi ako nag-aalala. Yung iba kasi alala ng alala, hindi sila nagiging mabuting patotoo sa ibang tao. Kaya hindi nagiging pakinabang sa kanilang pastol. Nasusundan? Okay ba kayo? Andiyan pa kayo? Ganyan ang dapat. Yung tulog ka, walang ka-worry. Di ba? Nais ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, and how can we have that? Ito ang tamang takot sa Diyos. Hindi ka lang basta natatakot sa Diyos by being religious. Ito ang sabi ng Panginoon Diyos. Ang totoong may takot sa Diyos at may kakontentuhan,
nakatagpo niya ang Diyos. Meron siyang totoong experience sa Diyos. At ang sabi niya ganito, Jesus said to them, ako ang tinapay at ako ang buhay. Ang sino man, sabi niya, kumain sa akin, hindi na magugutom at hindi na mauuhaw pa. Dapat umabot tayo sa ating relasyon sa Diyos na masasabi natin, whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Lord, anong saysay ng langit kung wala ka doon? Ikaw ang kailangan ko. Anong saysay ng kalangitan kung hindi kayo ang aking hangad? Kasi sabi niya, para sa akin, ang kalapitan mo, O Diyos, ang aking kabutihan. Kaya naman, ikaw ang aking ipagmamalaki sa lahat ng tao. Kaya nga minsan naghahangad tayo. Minsan, ito magpapasaya sa akin. Ipopost mo yan sa Facebook para sabihin sa lahat, ang saya namin. Kaya, pero hindi ka naman talaga nag-uumapaw sa puso. But if you are overflowing because of such joy in your relationship with God, you want the world to know, this is my secret of my great gain. Hindi medalya, hindi tropeyo, hindi pera, kundi si Jesus. Hindi malaking bahay. Maraming tao, ang ganda ng kanyang taniman, berdeng-berde. Bago ka mainggit, tingnan mo muna ang bayad niya sa tubig. Diba? Ang ganda ng kotse niya, ang laki. Bago ka mainggit, tanong mo magkano full tank. Nakuha? Relax ka lang. Kasi ang nais ng Diyos, yung pakinabang na kahit anong mangyari, yun ang ibig sabihin ng kontentuhan. Kahit anong mangyari, secured ka kay Jesus. Mabuti na lang, ang Diyos ang aking kasiguruhan. Kasi bakit? Kahit kamatayan, hindi niya kayang pigilan ang kasiguruhan ko sa Panginoon. Yan ang totoong pakinabang. Kaya ulitin ko, godliness plus contentment equals great gain. Ulitin ko susi godliness, may takot sa Diyos sa magitan ni Kristo Jesus at merong kakontentuhan sa Diyos. Sobrang tinding pakinabang. Hindi kayang tapatan ng kahit anong salapi sa lupa. Para maging kontento tayo, ito ang ating outline. Have a stopover mindset, appreciate the simple things, diba? And redirect our desires and fight the good fight. Simulan natin doon sa have a stopover mindset. So the idea is this, kailangan sa buhay na to, stopover lang tayo. We are on a mission. We are here to live for God's purpose in our lives. Ano lang ang kailangan natin para i-accomplish yung purpose na yon? Hindi natin kailangan tipirin. Kasi doon tayo kontento kasi ito kailangan ko dito, ito kailangan ko dito, kailangan ko para magampanan ko yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Then yun lang kailangan ko. Hindi ko kailangan buksan lahat ng aking bag. Bubuksan ko lang yung nararapat para sa gabi at sa araw na yon. Are you following? Kaya sabi muna ni Paul, punta kay Paul, sabi niya, for we have brought nothing into the world, so we cannot take anything out of it either. Ang totoo niyan, tayong lahat, wala tayong kakontentuhan. Mula pa sa simula, nung tayo nagkasala sa Panginoon Diyos, we are always looking for something to dress us up, to cover us. Remember? But it was the Lord who thought, hindi yan ang tama, fig tree yan. Kahit nagkamali na kayo sa Diyos, siya pa rin nag-isip ng balat na dapat mo suotin. Kaya itong paalala na to, actually, parang ayon sa mga scholars, parang paalala nung kay Job. Nawala lahat ng bagay ng kay Job. Nawala ang kanyang anak, nawala ang kanyang mga kamelyo, nawala ang kanyang mga tupa. Ang daming nawala, as in zero. In one day, he lost everything. Ano sagot niya? Sinira niyang kanyang robe. At sabi niya, hubad akong pinanganak at hubad din akong babalik. Ang Panginoong Diyos nagbibigay at kumukuha nito. Pagpalain ang pangalan ng Panginoon. Kinuha mo sila, Panginoon Diyos, pinupuri pa rin kita. Dahil kayo, Panginoon. Pero alam niyo bang masakit kay Job? Ano ba kasalanan ko? Para umabot ako sa ganito. Ito tutulong sa atin para maproseso ang ganyang bagay. Si Jesus ang totoong Job na walang kasalanan, hinubaran, napako sa krus para ikaw at ako maidala sa kanyang tahanan. Are you following? Kaya every time you lost something, every time you cannot get anything, remember our Jesus came to bring you to His home. Kaya nga, tandaan natin,
temporary lang tayo dito. Pansamantala, dumadaan lang tayo. Huwag tayo masyadong magdala ng marami. Tama lang. Tama? Ngayon, hindi lang yun. Maaaring makabili ka ng mga ilang bagay para lang sa pangailangan mo, pangkain, pang araw-araw, para tuloy yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, magawa mo pa rin. At maaaring sabihin nyo, para maging blessing sa iba, paano? Paano ka magiging blessing sa iba? Tandaan nyo, kung bibili ka rin lang naman ng pasalubong at hindi ka dito uuwi, ang tahanan natin sa langit. Kung tahanan natin sa langit, anong klaseng pasalubong ang dadalhin mo? Something that will last forever. Hindi bagay, kundi kaluluwa. Ikaw ang dala ko sa Panginoon Diyos at magdiriwang tayo, pagpupuri sa Panginoon dahil sama-sama tayong magpupuri sa Panginoong Diyos dahil tayo Kanyang niligtas. At sa magitan na binigyan niya ako ng pagkakataon, sa magitan ng buhay ko, maalalayan kitang kasama sa langit. Kaya ito po ang challenge. Ano ba yung mga pinangahawakan natin sa bagay, sa buhay natin, na talagang sobrang kapit natin, na para bagang akala natin, ito na ang buhay natin. Remember, we're just stopping over. Okay po? We are just stopping over. We are people of mission. We are just stopping over. Now, tuloy tayo. Ang pangalawang bagay is appreciate the simple things. Ano ibig sabihin na appreciate the simple things? Tuloy tayo, sabi niya, if you have food and coverings, with this, we shall be content. What God is saying, come on, marami sa atin nababaon tayo sa utang. Hirap na hirap tayo sa pera. We're always complaining about money. Kulang. How can I make both ends meet? Paano? Alam, sa totoo lang, pag sinasabi ng Lord, alam ka, pag-isipang mabuti. Yung maliit na bagay na meron ka, ipagpasalamat mo sa Diyos. Ipagpasalamat mo yung mga bagay na meron ka. Kasi hindi ka naman kailangan mayroong mga matitinding pagkain para ikaw ay maging masaya. Hindi naman totoo yun eh. Sa totoo lang, pag tinignan nyo ang paraan ng Panginoon Diyos, titingnan mo lang anong tagay kailangan ko. Di ba kailangan ko ba talaga magmerienda ng ganito kamahal? Kaya magtataka ka, bakit wala na akong pera? May pera ka, mali lang paggamit mo. Katatandaan nyo, wala sa pera, sa paggamit ng pera. But if we appreciate the small things, it's okay. Basta mayroong pagkain, may pantakip mo, okay na yan. Diba? Hindi ko na kailangan isipin pa, kailangan naka-Armani ako. Wag naman. Pwede naman ako manghiram kay Mang Manny. Ano niyo ibig sabihin? Hindi sinasabi ng Diyos na maging mahirap kayo mga Christians, na dapat pagkain lang ang damit. Hindi niya sinasabi yon. Kasi sa verse 18 sabi niya, instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. And ito instruction sa mga rich. Hindi niya sinabi sa mga rich, mga mayaman, magpakahirap kayo. Hindi. Sabi niya ganoon, instruct them to be good and generous. Sa halip, lalo mo pa nga i-share sa iba. The idea is that you spend your money properly and think of those people who are in need and use it to help them so that by your good works, they can see the Father. They will glorify the Father in the day of visitation. But nagtataka sila, bakit despite your social status, handa ka makipag-fellowship sa amin. Handa ka makipag-usap sa amin. Handa mong kausapin ng mga janitor. Handa mong kausapin ng ang mga security guard. Hindi dahil mababa ang kalang estado sa buhay. Hindi. Because they are important people. At sila'y mayaman din sa sarili lang ang antas ng pamumuhay. Hindi ko mo ikay nakasasakyan, mas mayaman ka na kaysa sa mga nakamotor. Hindi naman ganoon. Ang idea ng Diyos, hindi dapat tayo mabuhay. Kung ano ang binigay sa atin ng Diyos, use it accordingly. And appreciate the small things. Yung maliliit na bagay, ang pagpasalamat sa Diyos. Lord, salamat po, binigyan mo kami ng ganito. Salamat po. Now, tuloy tayo. Kaya, anong gagawin natin? Sabi ng Lord, just small things. Let's think of what we can do. Ayan. Think of how we are to provide for our family. Kasi we are to do good eh. So simulan natin sa pamilya natin. Let's provide for our family. You pray to God. Kasi it's a testimony. Imagine if we cannot provide for our family, anong klaseng testimony meron tayo? Hindi lang yan. Tsaka, huwag tayo magmadali. Pwede naman, Lord, kailangan ko na isang buwan kung pangailangan. Nagwo-worry ka na. Bakit hindi mo isipin na isang araw lang muna? Kaya give us this day our daily bread. Isang araw lang muna. Kasi iniisip mo na agad isang buwan eh. Magwo-worry ka talaga. Isipin mo yung araw na to. Makakasurvive ka naman sa araw na to. And just do what you can do for today. Tama? Okay ba yun? Ano ba sasabi ng Panginoon Diyos? Kaya pwede ka rin manalangin, Lord, wag mo akong bigyan masyado ng kahirapan at ganoon din ng kayamanan. Baka naman pag sumobra, hindi makalimutan kita. Pag kulang naman, sumpain kita. Yan sapat-sapat lang, Lord. Nakuha niyo po?
And si Lord naman, minsan kahit hindi mo pa sabihin, talagang bibigay sa'yo sapat-sapat lang. Para hindi ka mahirapan. Kasi mahal tayo ng Diyos. That's our great gain. Kaya wag tayong susuko agad. Lumapit tayo sa Diyos. Tumakbo tayo sa Panginoon. Yan ang nais ng Diyos para sa atin. Kaya ang tanong lang ho sa atin, do we really appreciate the simple things in life? Di ba yung meron kang damit? Lord, thank you. Ang ganda ng damit ko, Lord, thank you. We need to redirect our desires. Kailangan maiayos natin yung ating mga kagustuhan sa puso. Kaya tingnan niyo sabi ng Bible. Tingnan niyo, ito po. But those who want to get rich, ayan. Listen to this ha. Hindi naman, maraming tao sabi niya, hindi naman masamang maghangad na maging mayaman. No. Sabi niya, those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish harmful desires which plunge men into ruin and destruction. Ano sinasabi niya? Yun lang gustuhin mo na maging mayaman. Ha? Akala ko ba angad ng Diyos magkaroon tayo ng malaking pakinabang? Listen. Hindi yung ating paghahangad na maging mayaman ang magpapayaman sa atin. Ang Diyos, ang pagpapalan ng Diyos ang nagpapayaman sa atin. Yun ang sabi sa Proverbs 10 verse 22. The blessings of God make people rich and He adds no sorrow to it. Walang sakit ng ulo. Pag alam mong galing sa Diyos, hindi dadagdag ang sakit ng ulo sa atin yan. Nagkakaintindihan tayo? Kaya hindi natin inaangat yung yaman. Payayamanin tayo ng Diyos because promotion does not come from the east nor from the west. Siya ang mag-aangat sa atin. We just give our best. We work with all of our hearts. We follow and walk with God. At ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya tuloy lang tayo, lakad tayo kasama ng Diyos. Sasabi ganoon. Kasi tingnan ninyo ha, if you are, kasi yan, fall into temptation and a snare. Trap yan. Trap. Anong trap? Dagdagan mo na yung foolish pa. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Para maintindihan natin lagi. Tingnan niyo po ha. Pag pinuntahan yung 1 Timothy 6:17, ito ang instruction sa mga rich. Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God. Maraming tao, ang kanilang seguridad yung sa pera. Come on, pwedeng mawala yung pera na yan. Nagkakaintindihan tayo. Kasi sabi niya, itong problema, instruct those who are rich to present in the present world not to be conceited. Huwag maging mayabang. Alam niyo po ba, itong unang trap sa pagyumaman ka, ang trap. Pag nagtagumpay ka sa isang bagay, ang unang trap, nabubulag tayo sa pagkakilanlan sa ating sarili. Yumayabang tayo. Alam niyo bang mayabang? Idugtog niyo yung foolish. Naalala niyo kanina? Ito, balik natin. Foolish, many foolish. Di ba? Ano yung foolish? Ito ang pinakamalukot. Yung foolish, akala nila magaling sila, hindi pala. Kapag tayo'y umangat sa buhay, ang ating tukso, iniisip natin, superior na tayo. Kaya hindi na tayo makikinig sa ibang tao. Kunwari, kung kayo nandito, bakit ang butchi ng pastor na yan para magsalta sa akin yan? Wala naman siyang pera. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Wala akong hawak. Pero akong pinakamayamang tao sa lupa na to. Bakit ko sabi? Dahil ang Diyos ang pag-aari niya ako eh. He owns the heavens and the earth. Paano ako maghihirap? Kaya sabi ng Bible, ito nakakabulag yan. Trap yan. Akala natin superior na tayo sa lahat ng bagay. No. And sabi ng Lord, kaya alalahanin nyo, for the love of money is a root of all sorts of evil. And some by longing for it wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Look at the words. Sobrang daming kalungkutan. Because if you love money, kahit ang ultimong gis, mawala, gis ko! Nasaan ka? Hindi ka na mapakali. Gis lang yon. Kasi nga, sobrang pag-aari ka na niya. Hindi ka na makapakali. Sobrang daming kalungkutan. Pag nasunog ang bahay, Lord, bakit? Magwawala na. Papakamatay na ako. Kawawa, maraming nababaliw. Huwag naman sana mangyari sa ating mga buhay na masunugan tayo ng bahay. Pero kay Lord naman yun eh. Kung kukunin niya, di kukunin niya at papalitan na lang niya. Nagkakaintindihan po? Kaya yan ang isang bagay na papaalanan sa sarili. Kaya listen, flee from these things, you man of God. Sa halip na yun ang hinahanap mo, pera, takbuhan mo yan. Sabi niya, pursue what? Righteousness. Seek first His righteousness and all these things shall be added unto you. Seek God because He is our satisfaction. Seek faith that it will strengthen our hearts, our love, our perseverance, and our gentleness. Yun ang habulin natin.
Doon tayo. Kaya hindi ko pinitipid ang sarili ko when it comes to anything that will help me grow in my relationship with the Lord. Hindi ko titipirin ang D-group ko. Hindi ko titipirin ang aking Bible study. Hindi ko titipirin ang aking pag-aaral. Kahit ilang libro yan, kahit ano pang computer kailangan ko. Hindi ko yan titipirin because I know that it will help me to be a better servant of the living God. And I pray that you and I, hindi nyo titipirin ang bagay ng Diyos. To sama pa, ay hindi na pupunta sa service kasi walang pera. Manonood na lang ako. Wag! Never decide na hindi ka pupunta para sa bagay ng Diyos dahil lang sa ayon sa pera because God provides. Amen po? Hindi tinitipid ng Diyos. Kaya pursue. Yung isang bagay, kaya ang hamon ng Diyos sa atin is always pursue God. Hindi ang kasakiman, but pursue God. Kaya ang tanong mo sa atin dito ay, what are your desires lately and how can you redirect them? Si God ba talaga yung priority natin sa buhay? O tinitipid natin pagbagay ng Diyos? And finally, fight the good fight. Fight the good fight. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called and you made the good confession of the presence of many witnesses. Remember, you have a calling. Sabi niya, in the presence of many witnesses, you know your calling. It was about Timothy. Pinag-pray ka namin, Timothy, na witnessan niya ng maraming tao. You have a calling and fight it out. Huwag kang susuko. You have a calling. I have a calling. You. Pakisabi sa katabi mo, you have a calling. Ilaban mo yan in your prayer, in your choices. Ilaban mo yan. Hindi pera ang hadlang because pera is our tools. Tools natin ng pera, hindi yan ang ating amo. Kaya whenever we think not of the money, we think of God and the work that He wants us to accomplish and let money serve the purposes of God. Amen po? Kaya pag lagi tayong pera inisip, pag nagtatrabaho ka, hindi ka nagtatrabaho para sa pera. Nagtatrabaho ka because that is your gift and you want to use it to glorify God. Kaya ginagawa natin hindi dahil sa pera. Ginagawa natin to dahil ito ang ating panawagan sa Diyos. And we will fight the good fight of faith. Amen? Anong pinaglalaban natin? Ano sabi ng Bible? Sa Matthew 28, go therefore, make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ko madali to go and make disciples. Every one of us. Huwag nating takatakutan because that's our fight. Ito ang pangako ng Diyos. I will be with you always to the very end of the age. Maraming sasabi, hindi ako marunong wala akong oras. Hindi totoo yun. Sino ang ating kasama? Siya ang ating kasapatan. Sino ang ating master? Siya ang ating susundin. Amen po? Okay, let me end by saying that by asking ourselves this, are you fighting the good fight? 100%. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Kapatid, kung hindi ka tiyak, kung talagang siya nga ang Diyos mo, you may think that you belong to Jesus. Pero sabi ni Jesus, if you are not with me, you are against me. If you are not with me, you will scatter. Mga kapatid, tiyakin mo, kasama mo ba si Jesus? Kaya naman si Jesus nag-aanyaya, kayo mga napapagod at nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin. Halika, makipag-isa kayo sa akin. At kayo'y magiging bago ng nilalang. Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos to be one with Jesus Christ. Huwag mo na itong pagliban pa. Ngayon na. Sabihin mo, Panginoon Kristo, tinatanggap po kita, nakikipag-isa ako sa iyo. Pagharian mo ang buhay ko at tulungan niyo akong mabuhay ayon sa kalooban ninyo. Salamat po, Panginoon, na kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan at kayo'y muling nabuhay. At upang isang araw, dadalin mo ko kung saan ka sa totoong tahanan, saan ako kabilang. Salamat, Panginoong Kristo, na tapat kayo sa iyong pangako. Na habang ako'y nananatili at nasa lupang ito, alam namin ito'y pansamantala lamang. At sa bawat padala mo sa amin na magagamit namin ay aming ipagpapasalamat. At palagiing ang aming kagustuhan ay ayon sa kagustuhan ninyo. At ilalaban namin ng buong puso ang layunin na ipinagkatiwalaan sa amin to make disciples. Maraming salamat po, aming Ama,
na tunay po kayo po ang nakadinig ng mga panalangin ng mga kapatid ko na dumapit at makipag-isa sa inyo. At gayon din sa bawat isang narito, sa bawat pamilyang aming nire-represent, allow us, Father God, to pursue great gain. Dahil kayo ang tunay naming yaman. Kayo ang aming amo. Kayo ang aming ama. At kayo ang aming groom. Salamat sa pangako niyong kahit kailan hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. God bless you.